Kumusta mga kasaliksik? Noong ika-22 ng Abril, isang marahas na atake ang isinagawa ng mga militante mula Pakistan sa teritoryo ng India. Tinarget ng mga teroristang ito ang mga sibilyang Indian, kabilang ang mga turistang namamasyal sa Indian-administered Kashmir. Ang brutal na insidenteng ito ay ikinamatay ng ilang Indian nationals at nagdulot ng matinding galit sa panig ng India. Sa loob ng mga sumunod na araw, hindi lamang ito naging pangunahing balita sa loob ng bansa, kundi naging mitsa ng isa sa mga pinakamapanganib na tensyon sa pagitan ng dalawang nuclear-armed na bansa sa kasaysayan ng rehiyon. 15 araw matapos ang pag-atake, noong ika-7 ng Mayo, inihayag ng India ang kanilang tugon sa anyo ng mga tinaguriang surgical strikes. Ayon sa opisyal na pahayag ng militar ng India, ang mga operasyon ay isinagawa sa mga kampo ng terorista na matagal nang pinaghihinalaang nasa loob ng teritoryo ng Pakistan. Ang mga kampong ito ay pinaniniwalaang siyang pinagmumulan ng maraming operasyong insurgency na naglalayong guluhin ang kapayapaan sa Jammu at Kashmir. Nilinaw ng India na ang kanilang mga strike ay hindi direktang tumama sa alinmang sibilyan o aktibong puwersang militar ng Pakistan. Layunin daw ng operasyon na alisin ang mga banta nang hindi nagpapatindi ng tensyon. Gayunpaman, ang inaasahang pagkilala ng Pakistan sa pagkakaiba ng anti-terrorism strike at isang deklarasyon ng digmaan ay hindi nangyari. Sa halip, tinuring ito ng Islamabad bilang isang tahasang pag-atake sa kanilang soberanya. Ang resulta, isang full-blown retaliation na hindi na pinigilan pa ng diplomatic engagements. Sa loob ng 2 araw mula ika-8 hanggang ika-9 ng Mayo, inilunsad ng Pakistan ang mahigit 500 drones at daan-daang missiles na sabay-sabay na pinakawalan patungong 36 na lungsod sa India. Ito ay isang coordinated offensive na malinaw na tumutukoy sa layuning sirain ang civilian infrastructure at magdulot ng matinding psychological impact sa publiko ng India. Sa kabutihang palad, maraming bahagi ng missile and drone barrage na ito ay na-intercept ng modernong air defense systems ng India, kabilang na ang mga sistema na binuo sa pakikipagtulungan ng bansang Israel at ilang Western defense contractors. Ngunit hindi na itago ang mensahe ng Pakistan. Ito ay isang hindi maikakailang akto ng digmaan. Ang saklaw at intensity ng kanilang pag-atake ay higit pa sa kahit anong dating cross-border engagement sa kasaysayan ng dalawang bansa nitong mga nakaraang dekada. Bilang tugon sa matinding agresyon ng Pakistan, mabilis at malawak ang naging operasyon ng India sa mga sumunod na oras. Mula hating gabi ng ika-9 ng Mayo hanggang madaling araw ng ika-10, inihayag ng Indian Ministry of Defense ang pagsasagawa ng retaliatory strike na tumagal ng 3 oras. Sa panahong ito, gumamit ang India ng mga high-precision, long-range ramjet supersonic cruise missiles. Isang teknolohiyang kilala sa bilis at kahusayan nito sa penetrasyon sa mga air defense zones. Sa nasabing operasyon, 11 military air bases sa 4 na probinsya ng Pakistan ang tinamaan. Ang mga target ay hindi basta-basta. Kabilang dito ang mga high-value ammunition depots, mga runway, at mga critical na command centers ng Pakistan Air Force. Ang mga base militar sa Sarod at Bolari na kilala bilang mga tahanan ng frontline fighter jets ng Pakistan, gaya ng F-16s at JF-17s, ay hindi nakaligtas. Ang mabilisang operasyon ng India ay hindi lamang nagdulot ng malawakang paggawasak ng infrastructure, kundi tuluyang nagpahina sa operasyonang readiness ng Pakistan. Sa tantiyan ng mga independent military analysts, halos 20% ng buong Air Force infrastructure ng Pakistan ang naapektuhan o tuluyang nawasak sa loob lamang ng isang gabi. Ayon sa opisyal na press briefing ng mga opisyal ng India matapos ang operasyon, malinaw nilang binigyang diin na ang kanilang strike ay measured and calculated. Hindi ito isinagawa para paigtingin pa ang tensyon, kundi upang ipadama na handa silang magpatuloy ng higit pa kung hindi itigil ang agresyon ng kabilang panig. Isang babala ang isinapubliko. Kung magpapatuloy ang Pakistan sa kanilang opensiba,
Mahigit sa kalahati ng natitirang military infrastructure nito ang maaring maging susunod na target. Ang bilis at epektibong pagkilos ng India sa tinatawag nilang Operation Shaktikanta ay nagbigay ng malinaw na mensahe hindi lamang sa Pakistan kundi sa buong mundo. Ang krisis ay umabot sa level na ikinabahala na rin ng mga global powers gaya ng Estados Unidos, Russia, China at ng European Union. Sa mga oras na iyon, sinumang nagbubukas ng radar o tumitingin sa intel briefings sa loob ng mamasilid ng kapangyarihan sa buong mundo ay batid ang bigat ng sitwasyon. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, dalawang bansang parehong may kakayahang nuklear ay nasa bingit ng total war. Ang ikinasindak ng mga tagamasid ay ang bilis ng eskalasyon. Mula sa isang isolated terrorist incident, umabot ito sa missile exchanges sa loob lamang ng wala pang 3 linggo. Ipinapakita nito ang kung gaano kadelikado ang geopolitical dynamics sa South Asia at kung paano kahit isang miscalculation o maling interpretasyon ng isang tactical na hakbang ay maaaring maging mitsan ng global catastrophe. Lalo pat parehong bansa ay may kasaysayan ng matinding hidwaan at lantarang distrust sa isa't isa. Ang diplomatic window ay laging masikip at ang military threshold ay natakababa. Sa puntong ito, wala nang alinlangan. Ang labanan ay hindi na usaping lokal o regional. Ito ay isa ng global security concern. At kung hindi maagapan ng maayos, ang mga susunod na hakbang ng bawat panig ay maaaring hindi na mapigilan. Ang buong mundo ay nakatingin, naghihintay, nangangamba at umaasa na ang mga lider ng dalawang bansa ay pipili ng diplomasya kaysa kapahamakan. Ngunit habang umuusok pa ang mga nasunog na air bases at patuloy ang paglabas ng mga drone at missile sa radar, isang tanong ang paulit-ulit sa isip ng lahat. Hanggang kailan matitigil ang ganitong klase ng sigalot bago tuluyang sumabog ang pinakakinatatakutang senaryo ng sangkatauhan? Sa kasagsagan ng matinding palitan ng mga misil at drone strikes sa pagitan ng India at Pakistan, isa sa mga mas nakakabahalang revelasyon na lumitaw ay ang kaindik-hindik na kabiguan ng modernong air defense network ng Pakistan. Sa kabila ng mahigit 1 dekadang pagsusumikap na paunlarin ang kanilang kakayahang militar gamit ang mga makabagong kagamitan mula sa China, tila hindi ito tumugon ayon sa inaasahan sa mismong sandaling pinakakailangan nito. Ang sinasabing modernized na air defense system ay mistulang naging inutil habang ang mga Indian missiles at drones ay dumaan ng walang sagabal, tinatamaan ang mga sensitibong target sa loob ng Pakistani territory. Sa loob ng nakaraang 10 taon, tinutukan ng Pakistan ang pagbili ng mga advanced na surface-to-air missile systems mula China. Partikular ang HQ-9, isang SAM system na ipinagmamalaki ng Beijing bilang katumbas ng Russian S-300. Ang bawat isang battery ng HQ-9 ay tinatayang nagkakahalaga ng $300 milyong at idinisenyo upang simultaneously na makapag-track at makapag-engage ng maraming air threats mula sa layong 200 kilometro at taas na 27 kilometro. Gayunpaman sa gitna ng totoong bakbakan, hindi man lang nito nakita ang paparating na mga missile mula India, isang malinaw na indikasyon ng teknolohikal na kabiguan. Kasama rin sa arsenal ng Pakistan ang mga YC-8B long-range surveillance radars. Bawat isa ay may presyong umaabot sa $50 milyong. Ayon sa opisyal na dokumentasyon ng China, kaya umano nitong mag-monitor ng daan-daang target sa himpapawid at may detection range na higit 450 kilometro. Ngunit noong Mayo 10, habang ginaganap ng India ang kanilang coordinated strike sa 11 base militar, hindi man lang nagbigay ng kahit anong babala ang mga radar na ito. Ang resulta, lahat ng target na tinukoy ng India ay natamaan, walang interception, walang warning, walang reaksyon. Bukod sa HQ-9 at YC-8B systems, kabilang din sa depensa ng Pakistan ang iba pang Chinese-made air defense platforms tulad ng LY-80 missile batteries at FM-90 short-range air defense systems.
Mayroon din silang mga surveillance drones na pinopondohan upang mapanatili ang early warning capability ng bansa. Ngunit kahit isa sa mga ito ay hindi naging epektibo sa real-world engagement. Walang detection, walang defense, walang epekto. Ang lahat ng mga sistemang ito na sinasabing state-of-the-art at pinondohan ng bilyong dolyar ay nabigong gampanan ang layunin nitong protektahan ang sovereign airspace ng Pakistan. Ang ganitong klasing kabiguan ay hindi lamang technical na issue, kundi isang malalim na pang-estratehiyang pagkukulang. Sa halip na umasa sa diversified suppliers, mas pinili ng Pakistan ang halos total dependency sa isang partner, China. Mahigit 80% ng kabuuang arsenal ng Pakistan ay galing sa Beijing, at sa oras ng kagipitan, walang ibang sistema mula sa ibang bansa ang kanilang maaaring asahan. Ipinakita ng karanasang ito na sa kabila ng dami at laki ng perang inilaan para sa modernisasyon, ang effectiveness ng kanilang mga kagamitan ay nanatiling hindi napatunayan sa totoong labanan. Nauwi ito sa isang nakakahiyang eksena kung saan ang mga sundalong Pakistani ay napilitang gumamit ng mga lumang anti-aircraft guns, mga manumanong baril na itinututok sa ere na tila sumusugal kung may tamaan man o wala. Sa halip na umaasa sa precision targeting na pinangakong taglay ng mga modernong SAM batteries, bumalik ang mga sundalo sa tactics na ginamit pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isa itong malinaw na patunay ng desperasyon at ang imahe ng isang bansang nuclear-armed ngunit walang gumaganang air defense ay ikinabahala hindi lamang ng kanilang mga mamamayan, kundi ng buong rehiyong pinagbabantaan ng posibleng eskalasyon. Laling lumala ang kabuuang sitwasyon dahil sa kawalan ng transparency ng pamahalaan ng Pakistan. Imbes na maglabas ng malinaw na ulat ukol sa nangyari sa kanilang defense grid, mas piniling isarado ang usapin at gamitin ang media upang palabasing kontrolado pa rin ang sitwasyon. Ngunit ang mga satellite images, international flight path diversions at military chatter na nasagap ng iba't ibang global monitoring systems ay hindi nagsisinungaling. Ang mga base ay tinamaan, ang mga radar ay nabigo, at ang mga misail ay hindi nakita. Bilang panghuli, ang insidenteng ito ay nagbigay liwanag sa mas malaking talong ukol sa kalidad ng defense equipment na ibinibenta ng China sa mga kaalyado nito. Kung ang mga sistemang sinasabing pinakamoderno ay hindi tumalab sa totoong labanan, paano makakaasa ang ibang bansang umaasa sa parehong teknolohiya? Sa kaso ng Pakistan, ang pagkabigong ito ay nagbunga ng malawakang pinsala sa kanilang mga pangunahing base militar at naglantad sa kanila ng mas malaking banta. Isang kahubaran sa ere na maaaring pagsimulan ng mas malalaking trahedya sa hinaharap. Ang buong pangyayari ay nagsilbing paalala sa lahat ng bansa sa rehiyon. Ang teknolohiya, gaano man ito kagarbo sa papel o sa mga military expo, ay walang saysay kung hindi ito subok sa aktwal na combat. At sa pagkakataong ito, ang buhay ng milyong mamamayan ay halos nailagay sa alanganin dahil sa sobrang pagtitiwala sa isang sistemang hindi gumana. Habang patuloy na lumalala ang tensyon sa pagitan ng India at Pakistan, mas lalong lumilinaw ang katotohanan. Ang modernong digmaan ay hindi lang laban ng armas, kundi ng kalidad, kredibilidad at paghahandang totoo. Hindi peke, hindi pa show, at hindi pang propaganda lamang. Habang hindi pa man humuhupa ang tensyon mula sa pagbagsak ng depensang panghimpapawid ng Pakistan, isang mas malalim at mas nakapangingilabot na krisis ang umusbong. Ang posibilidad ng direktang pagkapinsala sa mga nuclear facilities ng bansa. Sa ika-10 ng Mayo, kasabay ng malawakang retaliatory strike ng India, isa sa mga tinarget ng precision-guided missiles ay ang Neuron Base sa Rawalpindi, isang lokasyon na hindi basta-bastang kampo militar. Ang base na ito ang tinaguriang nerve center ng Pakistan Air Mobility Command, tahanan ng mga critical na asset, gaya ng mga Airborne Early Warning Aircraft, SAB-2, mga Strategic Air Refueling Tankers, IL-78, at higit sa lahat, isang malaking bahagi ng mismong nuclear warhead stockpile ng Pakistan. Ang pag-ataking ito ay hindi basta taktikal.
Ito ay isang simbolikong suntok sa puso ng deterrence strategy ng Pakistan. Ang kawalan ng epektibong early warning at interception systems ay nagbunga ng direktang tama sa base. At habang wala pang opisyal na kumpirmasyon sa eksaktong lawak ng pinsala, ang mabilis na pagkalat ng panik sa loob ng military ranks ng Pakistan ay nagsilbing matibay na indikasyon ng malalim na epekto ng nasabing strike. Agad na tilipon ng National Command Authority ng bansa, ang grupong namamahala sa mga nuclear assets, para sa isang emergency na pagpupulong. Habang sabay-sabay na sumiklab ang tanong, ilang warheads ang posibleng nasira at gaano kalaki ang panganib na nauwi sa leakage o hindi autorisadong access. Dapat tandaan na hindi tulad ng mga bansang gaya ng Estados Unidos o Russia na may fully armed at ready to launch nuclear weapons. Ang India at Pakistan ay gumagamit ng isang sistema ng hiwalay na imbakan ng warheads at delivery systems. Ibig sabihin, hindi nakaarmas agad ang kanilang mga armas nuklear. Ito ay kailangang pagdugtungin pa bago maging handa sa deployment. Ngunit dito rin nagmumula ang panganib. Kapag ang mismong mga stockpile sites ay inamaan at hindi na secured, may posibilidad na ang mga warheads ay mapasakamay ng ibang grupo. At sa kasaysayan ng rehiyong ito, hindi ito isang malayong posibilidad. Ang malaking kabiguang ito ay lalo pang ikinabahala ng mga dayuhang intelligence agencies. Sa loob lamang ng 24 na oras mula sa insidente, isang highly specialized na eroplano ng Department of Energy ng Estados Unidos, ang Beechcraft B-350, ay namataan sa himpapawid ng Pakistan, paikot-ikot sa mga ruta na kadalasang ginagamit sa radiation monitoring. Ang eroplano ay parte ng isang task force na espesyal na idinisenyo para sa mga sitwasyong may kinalaman sa nuclear threats at radioactive leakage. Sa naturang konteksto, hindi na kinakailangan ang opisyal na pahayag. Ang kilos ng Estados Unidos ang nagsilbing kumpirmasyon na may matinding pangamba ukol sa kondisyon ng nuclear stockpile ng Pakistan. Lalong naging kahina-hinala ang kilos ng mga kasangkot ng isang Egyptian Air Force cargo plane ang namataang lumapag sa Pakistan, direkta mula China. Ayon sa mga ulat, ang eroplano ay may dalang malaking volume ng isang mahalagang elemento, boron-10, na kilala sa buong mundo bilang isa sa pinakamabisang material sa containment ng radioactive leaks. Ayon sa mga analyst, ang bilis ng deployment ng naturang elemento ay indikasyon na ang United States sa tulong ng Egypt ay nagtutulungan upang maiwasan ang paggalap ng radyasyon sa isang posibleng compromised site. Sa kabila ng lahat ng ito, nagsimulang mabuo ang espekulasyon na ang biglaang panawagan ng Pakistan sa Estados Unidos para sa agarang ceasefire ay hindi lamang bunga ng takot sa pinsala, kundi bunga ng desperasyon na ang kanilang nuclear capability ay maaaring matanggal sa kanilang kamay anumang sandali. Sa mga lihim na komunikasyon, malamang ay iminungkahi ng Islamabad na kung magpapatuloy pa ang mga strike ng India, ay mawawalan sila ng kakayahang protektahan ang kanilang mga warheads at sa gayon ay posible itong mapasakamay ng mga grupong tulad ng Tehrik-i-Taliban Pakistan o mga extremist proxies na matagal nang may ugnayan sa loob ng kanilang teritoryo. Hindi na bago sa mundo ang ganitong uri ng blackmail, ngunit sa pagkakataong ito, tila ang banta ay may basehan at dahil dito, mabilis na kumilos ang Washington. Agad na nakipag-ugnayan ang Vice President ng Estados Unidos, si J.D. Vance, at si Senator Marco Rubio sa kanilang Indian counterparts. Sa parehong sandali, ang Indian National Security Advisor ay tumanggap ng matitinding mensahe mula sa mga diplomat ng Amerika. Lahat ay naglalaman ng iisang panawagan. Huwag nang ituloy pa ang mga susunod na strike at payagan ang isang pansamantalang ceasefire upang ma-assess ang lawak ng pinsala at pigilan ang mas matinding krisis. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito, naganap ang isang trahedya. Ang ceasefire na inihayag ng Estados Unidos at sinang-ayunan ng magkabilang panig ay hindi umabot sa 3 oras. Muli na namang lumabag ang Pakistan, naglunsad ng intense shelling at nagpadala ng daan-daang suicide drones patungong Indian territory. Ayon sa India, malinaw na nilabag nito ang kondisyon ng tigil putukan
na nagsasaad na kahit isang bullet, isang drone, o isang provokasyon ay magreresulta ng agarang at mas malawak na retaliation. Sa ganitong sitwasyon, hindi lamang ang pagiging epektibo ng diplomatic engagement ang kine-question, kundi ang tunay na intensyon ng Pakistan. Maraming analysts ang naniniwala na ginamit ng Islamabad ang panawagan ng ceasefire bilang window upang makaposisyon muli at mailikas ang mga sensitibong kagamitan. At habang pinagtatalunan pa ang moralidad ng ganitong taktika, isa lang ang malinaw. Nasa bingit ng isang malaking sakuna ang rehiyon, at kung sakaling lumagpas ang tensyo,